I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo yun sa screen natin. Kaninong lugar yan? Aba, lugar ni Chavity. Oh, nagmamalinis itong matanda na ito. Sa lugar niya pala ang lawak-lawak pala yung yung taniman ng Mary Jane. Jesus, Mariusip, nakita niya. Oh, Ilocosur, PNP chief, pinarangalan sa pagwasak ng 44 million na Mary Jane farm. Oh, hindi ko na ipakita sa inyo ng buo medyo masilan nito si yung si YouTube. You see? Oh, bakit ito si Chavit Singson hindi niya inimbestiga ito? Oh, sa lugar niya ito Oh, biro nyo yun. Ang tindi Ay, grabe. 44 million. Winasak talaga, guys. Ang tindi. Oh, ayan, basahin po natin. Sabi po ng Solid North. Sabi po, basahin po natin. Sabi ni Solid North News Media. Ilocosur, PNP chief, pinarangalan sa pagwasak ng 44 million na Mary Jane farm. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan si Ilocosur Acting Provincial Director Colonel Augusto Asuncion matapos pangunahan ng operasyon sa Sugpun na sumira sa 44.15 million halaga ng tanim na Mary Jane. Ibinagkaloob kay PRO1 Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes ang parangal bilang pagkilala sa matagumpay na operasyon na isinagawa ng pinagsamang pwersa ng ibang police unit sa probinsya. Oh, bakit walang alam si Chavit Singson? Oh, dapat itong si Chavit Singson, dapat linisin niya yung kanyang linisin niya yung yung kanyang lugar. Kung makapagsalita ito kay PBBM na gumagamit ng bawal na gamot, yun pala sa lugar nyo ang lawak pala ng taniman ng Mary Jane. Wow. Oh, si Chavit Singson. Mayroong palang mga adik dyan sa banda ninyo. Hindi naman lahat, guys, Oh. 'Di ba? Kung makapagpuna ito sa Pangulo, wagas. Yun pala sa lugar niya ang pinakamalawakang taniman ng Mary Jane. Hindi kayo naloka. Grabe. Ayan Wow. So, ay matindi to, guys. Ang lawak nito, mga kababayan. Tingnan nyo naman Oh, hindi ko lang gaano pakita. Bahagya lang So, congratulations kaya Police Brigadier General Dindo Reyes. Maraming salamat, sir, sa pagkawasak. Dapat sinunod nyo ng gusto. Oh, baka may dyan, may mikos-mikos I think guys, karamihan talaga na nasasangkot sa mga ganitong klaseng pagtaniman ng Mary Jane. Diyan po sa sa Kalinga. Oo. Totoo 'yun. Pero sa Ilocosur, ay grabe, ang tindi pala, no? Biro mo, nakakamatay din pala ito, no? Nakakabaliw itong Mary Jane na ito, mga kababayan. Biro mo, isang damo. Anong klase kayong damo ito, no? Oh, bakit kaya sumibol yan? Well, nagtatanong ako sa sarili ko, guys. Hindi natin alam, talagang ganyan. Marami pa rin talaga ng mga, yung mga damo na talagang hindi pwedeng, ibig sabihin, marami palang mga damo, mga kababayan, na hindi po natin natutuklas, na masama pala ito sa kalusugan ng isang tao. Tulad ng Mary Jane, di ba? Oh. Akala mo kung simpleng lang, na damo, yun pala. Pera pala yan din. Hindi lang pera. Nakaka-addict talaga yan. So, hindi lang dyan, mga kababayan, ang nakumpiska ng ating mga otoridad. Ito, mas matindi. Pakita ko sa inyo. Nakita nyo yan? Ano yan? Bangka. Ay, matindi ito, mga kababayan. Bangka yan, guys. Oh, see? Matindi. Hindi ko na ipakita sa inyo, guys, yan lang.
So yun mga kababayan, nakita nyo yan? Bangka. Bakit bangka? Aba, matindi ito mga bes. Ipakita ko sa inyo kung ano kung ano yan. Ito yung highlights. Ayan, bangka. Nahuli. Sa gitna ng karagatan. Bakit kaya? Ano po ang karga niyan? Matindi ito guys. Ayan Ay, nako, karton. Biro nyo. Naka-box pa. Ang akala nila guys, makalusot talaga sila. Malas nyo lang. Hindi ka talaga kayo makakalusot sa mga pinaggagawa nyo palagay ko may paggawaan dyan banda sa Mindanao. Sa totoo lang. Today is December 3, 2025. Basahin po natin para kompleto detalyado mga kababayan. Sabi po ng Radyo Pilipinas, mahigit 56 milyon halaga ng kontrabando na sabat sa dalawang smuggling vessel sa Tawi-Tawi OMGOs. Naharang ng mga operatiba ng Western Mindanao Naval Command ng Philippines Navy ang tangkang pagpupuslit ng dalawang sasakyang pandagat sa karagatan ng Tawi-Tawi. Ito ay sa kanilang pinaigting na Maritime Patrol, MARPAT, at Intelligence Driven Operation, which is ang IDO, mula November 18 hanggang 29 ng taong kasalukuyan. Agay! Nakaw! Talaga naman. Antindi nito. Biro nyo, 56 million. Agay! Nako. Sisira talaga ang buhay ng isang tao. Mabuti guys, no? Si PBBM talaga ang naging pangulo. Bakit? Kung bibilangin nyo talaga, mula 2022 ang nasabat ng mga kontrabando mga kababayan, ay ewan ko. Ila kayang mga tinwheelers. Pero sa panahon ni dating Pangulong Digong, walang ganyan. Hindi mga kababayan, real talk po tayo. Alam nyo po yan, walang ganyan mga nahuhuli na nakikita mo natin sa social media or binabalita. No. Wala as in. Hindi tulad ngayon, grabe, gabulto talaga. So, ibig sabihin, nung panahon pala ni Dugas, nag-ooperate talaga sila ng patahimik. Di ba? Pero ngayon, para sa akin, mas maganda ang buhay talaga sa panahon ni PBBM kaysa sa nakaraan. Di ba anong sabi ni Las Cañas, ni Asierto? Protector siya ng alam nyo na, ni Michael Yang. Si Michael Yang, isa lang drug lord yan Di ba? Si Mr. Las Cañas, may sinabi nga yan tungkol kay Digong Biro nyo yun ba? Yun barko. What? Matindi. So yun mga beso ang aking pinaka-latest updates. Congratulations sa ating mga kapulisan, sa ating mga PCG, ayan. Na walang sawang magbabantay. Alam nyo, saludo talaga kami alam nyo guys, saludo talaga alam nyo mga kababayan, saludo talaga tayo sa kanila. Nila, sipag nila manghuli. Kaya deserve nila talaga mabigyan ng award. In fairness naman talaga sa Pangulo, hindi niya talaga sila pinabayaan. Sa totoo lang. Talagang nagkaka-award sila. At isa pa, yung announcement ng Pangulo kanina, na talagang tinaasan yung MUP nila. Wow! 350, antindi. In general yun, no? So, yun mga best, ang aking pinakalit is update. See you again on my next upload. Bye, and baboos. God bless Philippines.